sinasabi dito na, but the Lord said to Ananias, go to this man, is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. So Paul had been stricken blind during his encounter with Christ. Nung nag-meet sila ng Panginoon, ano po ang nangyari sa kanya? Nung nag-meet sila doon sa road of Damascus, nakita niya ang Panginoon, mayroong nagliwanag, and he was stricken by the Lord, and Paul became blind. Nabulag po siya. Alam niyo mga kapatid, kung hindi mo pa na-meet si Lord sa buhay mo, mananatili kang spiritually blind. Without encountering Christ, you will remain blind. Kasi ang open eyes, spiritual, na makakita ikaw ay dahil na-meet mo ang Panginoon. Dahil nakilala mo ang Panginoon. Dahil naging anak ka ng Diyos. Dahil naging bahagi ang Panginoon sa buhay mo. Dahil pumasok si Lord sa buhay mo. Kaya ang mata mo ay nakakakita. Noong si Pablo po ay hindi pa nakakilala sa Lord, siya po ay bulag. Bulag spiritually, at siya din ay nabulag physically. Dalawa ang nangyari sa kanya. Two things. Binuksan ang mata niya spiritual, at binuksan din ang mata niyang physical nung siya'y nabulag sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Yan po ang the greatest miracle in life, nang nakilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Oh, hallelujah! So God uses His servants to lead others. Si Ananias po pinapunta doon kay Pablo para i-lead, ministeran siya, para mabuksan ang mata niya spiritually. Mabuksan ang mata niya physically. Ananias was the instrument of God. Maraming naging instrumento ng Diyos sa ating mga buhay. Para lang tayo ay makakilala sa Diyos. Para lang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Maraming taong ginamit para lang tayo ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah! Ananias was to pray for him and restore his sight. Subalit, alam niyo mga kapatid, nung pinakita pa lang ng Panginoon kay Ananias, he was reluctant. He was hesitant to appear in the presence of Saul. Why? Kasi sa time na yon, si Saulo po ay kinakatakutan. Nanghuhuli po siya. Binigyan siya ng otoridad. Hulihin ang mga nangangaral patungkol kay Kristo. Kaya ngayon, pagpatungkol kay Kristo, nagagalit ang mga tao ngayon. Ang gusto lang nila, pumasok kayo sa reliyon namin. Yan ang paraan nila. Subalit, pag ikaw'y nangangaral kay Kristo, bakit nagagalit po sila? Kahit sa panahon ngayon, maraming mga tao nagagalit. Pag preach ka patungkol kay Kristo, na ba't nagagalit? Pero sabi nila, Kristiyano po sila. Doon mo malaman na ang mga taong ito hindi Kristiyano. Nagpapanggap. Ang sinasabi lang nila, pumasok kayo, umanib kayo sa aming iglesia. Alam niyo mga kapatid, napakalungkot. Itong mga kanilang mga pag-aakit sa mga tao ay hindi nila in-establish ang relationship with Christ. Bagkus ang kanilang pronouncement ay patungkol sa kanilang reliyon. Their front is their religion. It's not Christ. Nilalagay lang ang pangalang Kristo, subalit wala si Kristo sa buhay nila. Yan ang malungkot, masalimuot na klaseng pangangaral ng mga reliyon. Instead na ilapit mo ang tao, tanggapin si Kristo para may gagawin si Kristo sa buhay ng tao, wala po silang ginawa. Nilayo nilang tao, tinuruan nila ng reliyon. 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 Na samantalang ang reliyon, ang ibig sabihin ay balik loob sa Diyos. Hindi balik loob doon sa reliyon mo. Kundi balik loob tayong lahat sa Diyos. Sabi ng Biblia, manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik din sa inyo. Yun po mga kapatid, ang totoong pangangaral ng ating Panginoon.
Sa Kanya manumbalik. Hindi kung saan-saan papasukin ang mga reliyon mo. Kundi, ang totoo, si Kristo, papasukin sa buhay ng tao. Lead these people to receive Christ. Say amen. Kaya nga sa Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok. Sino ang kumakatok? Si Jesus. Ang sinong bubukas, ako'y papasok. Ngayon papasukin mo ako sa reliyon mo. Matagal na akong reliyoso. Matagal na akong pumasok sa mga reliyon. Lasinggero pa rin ako. Loko-loko pa rin ako noon. Ngayon papasukin mo ako sa reliyon mo. Makinig ka. Hanggat marating ng mensaheng ito, magbago ka, mag-isip ka, at magsisi ka. Sapagkat itong mensaheng ito, hindi ka makaiskapa sa harapan ng Diyos dahil tinuturo mo ang reliyon mo at hindi mo tinuturo si Kristo. Nilalagay mo lang karatula sa reliyon mo si Kristo, pero hindi mo si Kristo pinapapasok sa puso ng tao. Si Kristo tinuturo mong pumasok sa reliyon mo, yung gawa-gawa mong reliyon. At lagyan mo ng Kristo na wala naman si Kristo sa puso ng mga tao. Hallelujah! Say amen! Bato-bato sa langit ang matamaan dapat mabukulan. Sapagkat itong mensaheng ito ay walang tinataas kundi si Kristo. Hindi sinunyes ng titira. Ang sabi mong reliyon, ito ang tama. Sapagkat kung hindi ka makaunawa nito, malapad ang impyerno sa mga taong nagtuturo at naglilihis sa mga tao na ilayo kay Kristo, nilalapit sa kanilang mga reliyon. Kaya yun ang gawain ni Pablo. Nilalayo niya ang mga tao. Ayaw niyang ipaturo patungkol kay Kristo. Kasi sila po ay isang mga Pariseo. Gusto nila yung paniwala ng kanilang grupo. At pag nagturo ka ng iba, auusikin ka, mamasamahin ka, wawasakin ka, ipapatay ka, ipakulong ka. Ibartulina ka nila. Maraming mga tao ngayon, kung di ka kasama sa reliyon nila, galit sila. Alam nyo ang Diyos pag-ibig. Hindi dahilan sa reliyon mo. Magagalit ka, makipag-away ka. Oh, hallelujah.